sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto yung punto. 6:06. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tatlong bangkay ang nahukay sa isang public cemetery sa Laurel, Batangas. Bahagi po ng patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero simula noong 2021. Aba, sa sementeryo, may mga bangkay nga dyan. Meron talaga. Hindi katakatakang may mga patay sa sementeryo. Natural. Anong kakaiba rin Ano? Samantala, sa tinanggap na impormasyon ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, ang mga bangkay ay inilibing ng mga pulis dahil walang nagke-claim sa kanila. Sa isang funeral parlor, 4 na taon na ang nakalilipas. Yun, ganun pala. Isa sa ilalim ang mga ito sa DNA analysis upang masuri at malaman kung kabilang sila sa mga nawawalang sabungero. Gayon din ang potensyal umanong kaugnayan sa mga pagpatay nung panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Ang paghuhukay sa mga bangkay ay isinagawa kasabay ng patuloy na underwater search and retrieval operations para sa missing sabungero na ayon sa whistleblower na si Julie Patigongan alias Totoy ay itinapon sa Taal Lake sa Batangas. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Lamig. Bedroom voice Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po ang mga dumadaan sa Commonwealth Avenue? Nakalampas na ba kayo? Nabusit tuloy ng gumagawa ng asphalt overlay na yon. Hindi lang po ang mga dumadaan sa Commonwealth na nag-aapura para umabot sa trabaho o eskwela sa takdang oras, kundi pati si Quezon City District Engineer, First District Engineering Office Chief Engineer, District Engineer Art Gonzales.
nabusit Aha. Natawagan tuloy ni Engineer Art Gonzales yung gumagawa. Kasi may contractor yan Sinita siguro at ba't tinanghali na kayo? Ayun, ganun mismo ang sinabi niya. Oo. Namewang. Bakit inabot kay... Dapat yung asphalt overlay na yan hating gabi hanggang madaling araw lang. Dapat nakapagligpit na sila bago mag alas 5 ng umaga dahil rush hour na yan Ang pag ikaw ay inabot ng alas 5 dyan sa Commonwealth, asahan mo na marami ka ng kasabay. Hindi lang pangkaraniwang mga sasakyan, pati mga motor. Napakarami nang bumibiyahe dyan ng mga pag umabot ng alas 5 ng umaga. Saan ikaw nadaan ka din sa specific na lugar kung batsero yung may asphalt yung asphalt overlay na ginagawa ay dun sa may papunta ng Techno Hub. Techno Hub, yan. Yan. Galing ka ng tapat ng Central do sa templo, unti-unting mararamdaman mo na yung pagbagal. Tapos yun, bumper to bumper na. Sigurado kung tayo nakalusot na tayo. Maaga tayong umalis ng bahay. Malamang yung iba na medyo yung sanay. Yung mga galing ng Fairview, Litex, Fairview. Yung mga galing ng San Jose del Monte, yung Camarin, Caloocan, nako. Sigurado ramdam nyo na diyan ang traffic. Kaya natawagan daw po ni District Engineer Art Gonzales, yung maintenance engineer anong paliwanag? ng Quezon City 2nd District Engineering Office. Second District Engineering Office pala yun. Ganon. At pinatigil daw niya yung activity, yung asphalt overlay. Dahil marami pong mga naapektuhan kasi yung mga lalo na yung mga ordinaryong manggagawa, kumbatsero, na nakasakay sa bus, nakatayo ganitong oras, nakatayo na sa mga bus na kanilang sinasakyan, kahit madaling araw pa dahil nga sa dami ng mga bumibiyahe. Ayun po, natigil na. Ang tanong, yan bang asphalt overlay na yan, mabilis bang matuyo yan? Paulan-ulan Oo nga, no? Kagabi umulan, di ba? Dahil may bagyo sa QC. Ngayon nung madaan tayo, walang ulan. Mabilis kayo matuyo yan kapag naulan ng kaya yan hindi mawa-wash out yan. Ano problema doon? Gawin uli. Yun lang. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun nga ang tanong, walang problema yan. Ang parking po. Hindi, grabe talaga. Yung asphalt overlay na yan, kumbatsero, ang isa sa mga paborito. Paborito ng mga congressman. Paborito din ng mga senador. Baka sabihin ng mga congressman, ba't ba kami lagi nakikita ninyo? Totoo. Sa totoo lang din naman talaga. Hindi lang mga congressman. Maniwala kayo. May mga senador, ganyan din ho. Pati sa flood control, hindi lang mga congressman yan. May mga senador din na ganyan din ang trabaho. Sabi nga ni Kuya Elmer after more than 2 years na asphalt din. Ayan. Pero issue pa sa traffic, na-late tuloy ako. Sabi niya. Yan nga yung sasabihin ko sana, kumbatsero. Sinabi ni Kuya Elmer na yan na sa dinami-dami ng nag-asphalt overlay, sa dinami-dami ng mga nararing nating asphalt overlay, yung Commonwealth ang dapat ay matagal na napahiran. Dahil yung parting yun talaga ng mula Circle hanggang Techno Hub, hanggang doon, papunta ng Tandansora, ay talagang burug-burug yan. Dahil doon sa ginagawa ng MRT. Dahil sa bibigat din ng mga truck dyan dumadaan dyan. Understandable naman yun na masisira talaga yun dahil may ginagawa doon. Kaya kailangan mapahiran. Siguro hindi rin mapahiran dati dahil masisira din dahil may ginagawa nga doon na MRT. May ibang portion na napapahiran, yung pakonti-konti sa Commonwealth. In fairness naman, talagang nakikita natin na napapahiran. Pero ito, importante itong lugar na yan Sabi mo nga, burug-burug na yan ngayon napahiran. Sabi ni Kuya Elmer, kung kailan patagulan. Yun na nga. Magandang morning sa
mga divers natin mula sa Philippine Coast Guard. Ayos pa ba kayo? Ayan, oh. Ayos pa ba kayo? Boy Sisid, ayos pa ba kayo dyan? Mukhang marami-rami na silang nakuha. At sana naaalagaan ninyo ang inyong mga katawan. Yung paalala natin, kumbatsero, magpapahid ng langis. Yan, tama. Ang Ang likod, papahiran ang likod. ng langis ang likod para hindi nalalamigan. Biruin nyo, ang isda nga di ba? Ang isda nga pag umuulan umiilalim Para uminit. Dahil ayaw mabasa. Ayaw mabasa sa ulan. Dahil malamig yung ulan talaga. Ngayon pag ulan-ulan tapos tsaka kayo sisisid dyan. Tsaka saan ba galing ang kanino kayang pondo ang ginagamit dyan? Coast Guard mismo? Sa Coast Guard. Oo nga, no? Hindi, pero parte din kasi kumbatsero ng kanilang trabaho na kapag kami mga ganitong klase ng mga siguro, pwede ba natin sabihing merong rescue sa rescue. Emergency yan? Sa rescue operation sila talaga. Rescue and during emergency. Pero ito hindi emergency ito pero criminal investigation. Pwede. Palagay ko kumbatsero sa dami ba naman ng pera ng Coast Guard marami ba? Walang kaproblema. Kaya nga maraming gustong maging Coast Guard Commandant, kumbatsero. Ganun. Walang kaproblema yan. Lalo na ang Philippine Coast Guard ay nasa ilalim ngayon ng DOTR. Ang DOTR, daming pera. Ganun ba? Ang daming pera ng DOTR. Sabi nga ng DOTR, tanggalin mo nga yung kamuning flyover. Yung overpass. Yung overpass na yan, magkano ba ang gagastusin natin dyan? 89 million po. No problem. No problem tayo dyan. Talaga. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Sabi tuloy kumbatsero nung isang kausap ko kahapon, paano kaya sa zona ng Pangulo? Hindi kaya puro DOTR projects na lang ang ibibida niya? Kasi sobrang sipag nitong Vince Dizon na to. At least merong maibibida sa mga trabaho ni Secretary Vince Dizon. Pero maghintay kayo dahil itong bagong upong DICT Secretary may mga ibinibida kagabi kumbatsero, nagugulat ako Parang di pa kauupo pa lang kauupo mo pa lang Pwede yan. Magugulat kayo. Si Mark Zuckerberg, kung nakikinig ka, humanda ka. Mukhang napainit mo ang ulo nitong bagong secretary ng DICT namin. Di ba nung na-interview natin si Secretary Martin Aguda? Henry Aguda nung sa phone patch lang, di ba? Na-interview natin dati. Sabi niya, mula nung tinawagan niya ng pansin ang Meta, si Mark Zuckerberg, naging subject na siya ng katakot-takot ng mga fake news. Ayan, tapos na-project siya sa Facebook. At ito doon sa mga lulong, sa mga lulong sa Facebook diyan at iba pang platform, kayo ba'y payag o kayo ba'y nakahandang matigil yung Facebook na yan para lang mapatino natin yan dito sa Pilipinas? Di ba? Kayong mga nakikinig at sumusubaybay sa radyo man o sa Facebook man yan, kayo ba'y kaya nyo bang mabuhay nang walang Facebook? Yun ang napakagandang katanungan. Mukhang gano'n nagiging agresibo ang Facebook, ang mga taga-Facebook dahil sinasabing, hindi nila kayang mabuhay na wala kami. Ayun. Parang ganon. Hindi nila. You can't live without me. Yang mga Pilipino hindi kayang mabuhay nang walang Facebook. Kaya gano'n na lang. Tingnan nyo. Magrereklamo ka. Si kumbatsero, ikaw. Magrereklamo ka. Pagod na nga ako karereklamo Ang tawag na nga sa akin reklamador. Ano? Magrereklamo ka bago tanggalin yung inireklamo mong deepfake na ginawa. Napakatagal. Samantalang ikaw, pag merong silang nakitang konting ikaw ang parurusahan ka agad. Talaga. Tatanggalin ka agad yung account mo. Kahapon napakabilis niyan. Ang tawag nila diyan nag-violate ka daw ng community standard. Community standard. Kagabi meron ding isang nagrereklamo doon kumbatsero Reklamador din? Oo. Talagang hindi lang basta siya
reklamador. Siya rin na isang investigador. Ano? Ganon din ang nangyari sa kanya. Siya ang pinarusahan. Yun Si nga, Igan. Si Igan, di ba? Siya rin ang tinake down yung kaya nga sinuspindi yung kanyang account. Ito baka sabihin nyo, kayo pagka kayo nagrereklamo, dahil kayo yan Igan yan Katonying, ka Jerry yan Hindi po mga kababayan, sa totoo lang, I'm sure, marami pong mga nakikinig sa atin na suspend na rin po yung account ninyo. Nasubukan nyo nang masuspend yung account nyo, o kaya nasubukan na rin po ninyo na ma-restrict Ayan. ang inyong account. Nandyan nga, pero wala namang nakakakita sa inyo. Ang problema kasi yung mga naloloko doon sa mga scam dyan Yung halimbawa, si Kumbatsero, si RSA. Si Lance Gokong Wing. Ilalabas doon na may ibinebentang ganito o mag-i-invest ka sa ganito. Sino ba naman ang hindi kaagad maniniwala doon uy, yumaman itong mga to Dahil dyan. Siguro dahil dyan sila yumaman. Sige, maglagay na rin tayo dyan. At ang dami pong naloko. Ang dami pong naloko. Nagreklamo na po si RSA, pero tuloy-tuloy pa rin bago na take down, ang dami ng naloko. At bakit po nagkaganon? Sapagkat sponsored po. Nakalagay sponsored. Yung deep fake na yon. Ang daming mga kababayan tayo na hindi naman marunong mag-distinguish. Ayun, totoo yan. Deep fake ng totoong video, ng fake news, ng AI, tama ka, ng fake news, ng totoo, hindi po nila alam, lalo nga yung mga, sa bagay, maiidar na yun, yung mga bata, naloloko Bakit maloloko? Meron pa kinabang Kasabihin, mag-invest ka lang ng ganito, kikita ka ng 100,000 a week, sino ba naman ang hindi maaakit doon? Makikita mo, ang nagsasalita, si RSA. Kaya nga pala, deepfake lang yun. Kaya nga. Ano sabi ni Martin Aguda? Henry. Secretary Henry Aguda, mukhang sinulatan na niya. Si Mark. Hindi ko sino-sino. Dahil ang Facebook pala, walang opisina talaga dito sa Pilipinas. Ang nandito lang daw parang sa marketing lang. Ganon? Pati, at hindi rin nagbabayad ng buwis dito sa mga kinikita nila dito sa atin. It's unfair. Unfair talaga. Unfair. ang bayaran pala nangyayari dito sa atin, sa Singapore pa. Napupunta. Pambihira naman. So ang galing. Samantalang ang mga Pilipino ang numero 1 sa Facebook. Kaya nga, tanong dito, meron tayong kalihim ngayon ng DICT na alam yung kanyang trabaho, alam yung kanyang ginagawa, alam ang problema ng mga Pilipino, at alam ang solusyon. Ang tanong ngayon, kaya nyo ba? Dahil makikipagbanggaan tayo sa Facebook. Kaya nyo ba? Halimbawa, sabihin ng Facebook, sige, tatanggalin muna namin ang Facebook sa Pilipinas. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun na ikaw nga pag naihi ka lang sa madaling araw, ano hawak mo? Cellphone. Habang nakaupo ka sa inidoro. Sa trono. Tapos ang hawak-hawak mo cellphone, nagpe-Facebook ka na. Pinag-aawayan nyo pang mag-asawa yan. Di ba? Ba't ba pag mag-CCR kayo, dala mo pa yung cellphone mo? Siguro meron kang kausap. Samantalang parang ang nangyari kong Bachero, naging way of life na natin ang Facebook at iba pang social media accounts. Kaya nga ang sabi mo, I can't live without you. Ayan, ang kausap mo si Mark Zuckerberg. Ang tanong naman ni Martin Aguda, Secretary Henry Aguda ng DICT, kaya ba nating magsakripisyo? Ayan, Bilang mga Pilipino, aayusin muna natin. Aayusin muna natin para naman respetuhin tayo nitong Facebook. Kaya ba nating mawala ng Facebook kahit na 2 taon lang? Yan. 2 taon. Hindi ko kaya, sabi niya. Isang araw nga lang, hindi ko kaya. Yung bang magkaroon lang sila ng accountability sa kanilang mga inilalabas sa Facebook, sa platform na yan. Mukhang may kausap si Secretary Martin Aguda. Henry Aguda. Henry Aguda. Mukhang may binanggit siyang bansa Brazil yata yung binanggit niya. Na itinigil ang Facebook. Meron ng maayos na sistema at nakipag-ayos ang Facebook. Mukhang yun ang susundan lang natin. Minsan yata talaga kung Bachero, kailangan nating maging matatag. Maprinsipyo. Sabihin natin,
kahit na magtanggi ako ng aking sarili. Ayan, no. Kahit na Mukhang malugi kailangan. pa ako, kahit na hindi ako magkaroon ng hanap buhay kahit maikling panahon lang, alang-alang sa kapakan ng mas nakararami, payag ako. Mukhang ganun ang mukhang ganun ang gusto lang mangyari ng Facebook eh. Yung pang para bagang hindi naman pumapalag yung mga yan. Di tuloy natin. Pag pumalag, tsaka lang natin ayusin. Ganyan na po ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi lang po sa Facebook. Oo. Sa kano lang sa mga kano. Hindi lang sa mga kano. Sino pa? Mga kana. Pati mga kana. Hindi po ba? Kapag ka tayo ay pumapayag na tinutukod-tukulang na tayo sa ulo natin, kinukutos-kutosan lang tayo, kahit na pinakikinabangan tayo ng lubos-lubusan, pagka may hiningi tayo, bibigyan lang tayo ng mumo. Oo, okay na sa pumayag na tayo, dahil pumapayag naman tayo, gano'n na, nasanay na sila. Hindi naman nagre-reklamo yan eh. Oo. Hindi ba? Yun ang ating ugali bilang Pilipino. At sa katunayan, na kaya naghahanda na ho si Mark Zuckerberg. Alam niyang may mga lalaban na sa kanya. Alam mo kung anong pinagkakaabalahan ngayon ni Mark Zuckerberg? Ano na naman? Di ba tahimik lang yung Mark na yan? Tahimik itong si nagpapalaki ng muscle. Ganon? Alam mo, nagte-training sa mixed martial arts. Ganon. Itong si Mark Zuckerberg, general. Ganon ang ginagawa niya. Sabi siguro, sino ba't naging general yung kausap niya? Di bale, mamaya po ay malalaman natin kung sino ang makakapambuno nitong si Mark Zuckerberg. Si Elon Musk yata gusto niyang makababag Parehong mga mayayaman. Mayayaman. Gusto yata nilang, ganun yata yung mayayaman pag wala nang magawa kung ano-ano naiisip. Yung iba, imbis na sa kabutihan ng lahat, kung ano-ano na naisip. Well, anyway, abangan po natin. Well, yung tanong natin yun po ang ating standing question sa inyo. Handa po ba kayo na magsakripisyo? Na mawalan muna ng Facebook kahit na for a certain period of time para po sa makipag-negotiate tayo. Magkaroon tayo ng leverage sa pakikipag-aayos na hindi tayo na abuso, na i-scam, na luloko at kung ano-ano pa. Willing ba kayo? Ayan. Handa na ba kayo? Sige po. Sumagot po kayo at mainam naman kung kayo makakasagot. Mainam mo yan. At magkaroon tayo ng paninindigan tungkol dito. Pwede kayo mag-text sa ating text line at sa ating sa Facebook. Sa Facebook mismo. Pwede kayong doon yung mismo sagutin. Yun kung makakapasok pa yung message nyo. At maging sa YouTube. Ayan. Sandali po lamang, ACS Balita. Susunod na. Para wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado.
ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, July 17, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita! Senior citizens PWDs merong 50% discount sa MRT at LRT. US magtatayo ng boat maintenance facility sa Palawan. Testimonya ni alias Totoy laban kay Atong Ang kinontra ng konsihal ng Calamba. Deadline sa pagsusumite ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng Presidential Communications Office itinakda hanggang bukas. Kalahating milyong pisong halaga ng alahas na nawala sa NAIA na ibalik makalipas ang ilang araw. At PNP 911 sa demo sa Davao del Norte na uwi sa totohanang pagresponde ng pulisya. Suspect sa pamamaril sa Tagum, arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Mag-good news muna tayo sa 13 milyong senior citizens at 7 milyong PWD sa bansa. Inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos na kalahati na lang ang babayarang pamasahe ng mga lolo at lola at PWD sa mga tren ng MRT at LRT matapos niyang ilunsad dito kahapon. Naku, di Metro Manila lang to. Kung gusto mo maka 50% discount, nasa probinsya ka, luwas ka muna. Ayon sa Pangulo, itinaas sa 50% mula 20% ang discount sa pamasahe sa LRT at MRT effective yesterday. Kasabay ng paglulunsad ng 50% sa mga senior citizen at PWD. Ibinida rin po ng Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng Dalian trains. Naku, ito yung mga train na natenga, no? Yung galing sa China na mali sukat. Teka muna, kahapon pala, ang naibalita lang natin ay PWDs, yung may discount. Kasama pala ang senior citizen. In-announce ng Pangulo kahapon na mula po kahapon, pati mga matatanda. Di ba sabi pa may iba dyan, mga nagpapanggap ng matanda ngayon eh. Dati ayaw masabi, ayoko sabihin edad ko. Kaya ngayon sa kadami ng mga benepisyo ng mga senior citizens. Gusto maging senior citizen kahit hindi pa. Meron nga akong kilala eh. Eric ang pangalan. Eric ang bata-bata pa. Pag tinanong mo, senior na ako. Senior na ako. Gusto lang maka-discount niyan. Gusto lang maka-discount niyan. Ito yung bukod po dyan, yung unang for the first time, yung daw pong Dalian trains na galing sa China na nabili ng gobyerno noong 2014 na nakatenga ay gagamitin na. Nagamit na pala. Ito, Mr. President. Go ahead. Alam naman natin ang yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Yun. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala doon sa video, ayan, pakita mo nga ulit yung video. Pinagkaguluhan ng mga matatanda si BBM eh. Dati mga kolehiyala nagkakagulo sa kanya, ngayon matatanda. Mga senior citizens at PWDs pala, 50%! Yun. Ang tindi nito. Good news. Good news na good news yan.
Samantala, target naman ng US Navy na magtayo ng 2 repair facilities para sa maliliit na vessel na nag-operate sa West Philippine Sea. Ang mga ito'y planong itayo sa Palawan, partikular sa Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa at sa Ulugan Bay sa bayan ng Quezon na parehong itinuturing na key tension hotspots sa West Philippine Sea. Ayon sa US Embassy, nag-issue na ang US Naval Facilities Engineering Systems Command ang 2 public solicitations para sa private contractors ng naturang pasilidad noon pang July 7. Nilinaw ng embahada na ang boat maintenance facilities ay hindi military base kundi pasilidad lamang para sa repair and maintenance ng mga maliliit na barko. Meron din anya itong 2 multipurpose interior rooms para sa equipment storage and conference use. Alas 6:36 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Nagsalita na ang posible umanong isa pang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na pinangalanan ni Julie Patidongan alias Totoy na si Calamba Councilor Arvin Manggiyat. Si Manggiyat ang binanggit ni alias Totoy na inambush noong pandemic na inutos di umano ni Charlie Atong Ang ngunit nakaligtas. Sa panayam ng DZRH kay Manggiyat, inihayag nito na wala siyang nalalaman. Wala siyang nalalaman sa kaso ng missing sabungeros at hindi rin niya pinagbibintangan si Atong Ang bilang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya. Nako, nadisgrasya na. So, kwento pa nito, si alias Totoy lang naman ang nagsabi sa kanya na si ang mastermind sa tangkang pag-ambush at kinukumbinsi siya nito na tumestigo laban kay Ang. Ngunit siya mismo ay hindi makapaniwala na gagawin ito ni Atong Ang. Sabi ko po sa kanya, hanggang wala po akong matibay na ebidensya na magtuturo talaga sa mga umambo sa akin, wala po akong maidedemanda. Unang-una, sabi nga po ng abogado ko, madaling mag-file. Wala na may pero ang kailangan pong alamin ay yung ending. Ano ba magiging ending? Baka wala tayong ebidensya, baka mabalikan pa ho tayo ng kaso. Yun po sabi ng abogado ko. Si Calamba Councilor Arvin Manggiyat. Meron tayong mga balitang tatak 2x2 sa 2x2 exclusive. Meron tayong kasama dito ngayon sa studio na ang pangalan ay nabanggit din dyan sa mga missing sabongeros. At ang sabi ni alias Totoy, siya ay gustong ipapatay nitong general na ito ng Philippine National Police. Narito po sa ating studio si retired Lieutenant General Jonel Estomo, ang dating pinuno ng NCRPO. General, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Katunyeng, Ka Jerry. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong studio. At maraming salamat po. I'm sure ang haba ng pila ng mga nangungumbita sa inyo, kami po ang inyong pinaunlakan. Thank you po sa pagtitiwala. Salamat Kumusta po. na po kayo? Parang bumabata kayo. Oo nga. Sa totoo lang, hindi maganda. Hindi maganda yung ako kakaretiro ko lang last November sa PNP. At sa totoo lang, aminin ko, wala sanang planong magpa-interview. Kaya lang naisip ko, kailangan kong gawin kasi unang-una matagal pa naman yung proseso. Sabi sa akin ng aking lawyer, wag muna, pero nag-decide po ako na magpa-interview para maklarify yung mga sinasabi ng ating itong whistleblower na si Alex Totoy. Opo, nung umpisa po, very specific yung kanyang sinabi sa isang parang press con pa yun kumbatsero, na kayo daw po ang sinasabi ni Atong Ang na nagsabi kay Atong Ang, naghihikayat sa kanya na ipatumba itong si alias Totoy. Kayo na po ang sumagot, kausapin niyo po ang ating mga kababayan tungkol, very specific po yung allegation sa allegation na yun. Actually, tatlong issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sabungero na yan. Opo. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Then, pangatlo, yung pinapatay ko raw siya. Unahin ko yung
first issue Sige na dinadawit po ako sa missing sa Bungero. Kung mapansin natin, nangyari yung insidente na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabar Zone. Siguro maniniwala tayo na involved ako sa missing sa Bungero na yun. Kung mayroong mga involved, mga pulis, galing ng Bicol Region. Na-under sa'yo? Na-under sa akin. Kayo po ba ever naging Calabarzon Police Director? Hindi po ba kayo naging... Hindi po ako naging hepe ng Calabarzon. Nung nangyari po yung insidente na yan, yung missing sa Bungero na yan, I was the regional director of Bicol Region, Region 5. Okay. Kaya para sa akin, napakalayo. Kaya yun ang sagot ko dyan. Hindi ako involved sa missing sa Bungero. Kung totoo yan. Pangalawang issue is sinasabi niya member ako ng Alpha Group. Ayan. Ako ay nagpapasalamat kay narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Tacoy at inamin niya na siya ang member ng Alpha Group at may kasama siyang isa na kasama niya. At sinabi niya sa kanyang interview na hindi kasama si Jel Estomo. Sinabi niya, common friend lang niya si Jel Estomo, na kilala niya ako, pero siya mismo ang nagsabi bilang member ng Alpha Group. Siya ang nagsabing hindi kayo kasama. Hindi ako kasama. Pangalawa, meron akong dala, bibigyan ko kayong copy, mismo dahil medyo nasaktan po ako na member daw po ako ng Alpha Group. Ito, meron akong dokumento ipapakita na magpapatibay na ako hindi talaga member ng Alpha Group. Ano po ba yung... Pwede ko bang basahin dito? Okay. Sinasabi rito, this is to certify that based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired Police Lieutenant General Junel Cabrera-Estomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to its business activities or operation. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Signed, Attorney Caroline Cruz, Corporate Secretary, Executive Director. Itong kopya na to ito pong certification na to ay in-issue nila, hiningi po ninyo. Opo. Kasi po, kailangan kong gawin po 'yon kasi masama na po yung sinasabi ng whistleblower na member daw po ako ng Alpha Group. Actually po, kapag ka po pinakinggan nyo yung statement niya, na sabi nga po ni Secretary Boying Remulla, he is a credible witness. Kung hindi po kayo magsasalita, para bagang, kung pala to, kayo pala leader ng mga isabong operation. Kasi ang dating sa amin nun kung Alpha Group member kayo, kayo ang mga kumukumpas niya, isa sa mga kumukumpas. Actually, yun din po katunying ang dahilan bakit ako na-kumbinsi na magpa-interview. Kasi lumalabas, yun nga, sinasabi ng ating whistleblower na pag member ko ng Alpha Group is kasama ka sa nag-approve kung merong gagawin yung si Charlie Atungang. Kaya ako, nandito ako ngayon para sabihin na hindi ako member ng Alpha Group na yan. Teka muna, itong binasa yung certification, sa taas may nakalagay Pitmaster Foundation. Ayan o. May nakalagay na Pitmaster Foundation. Tapos binabanggit dito na this is to certify that based on our records, Pitmaster Foundation, and hindi nga kayo in any way connected o hindi kayo trustee o officer nitong corporation. Pero wala pong binabanggit dito na Alpha Group ano ho bang connection ng Pitmaster Foundation sa binabanggit na Alpha Group? Okay, ganito yan Jerry Katunying ako nung lumabas po yung kwento na yan, nagtanong-tanong na rin po ako. Hindi ko talaga alam din kung ano yung Alpha Group. Yung Alpha Group na yan. So itong Alpha Group, ito talaga
parang sinabi rin ni Atong Ang yan na 20 lang silang membro ng Alpha Group. 20. Yan mga para mga investor sila. Para sila nagpapatakbo talaga ng online sabong na yan. So in simple language, yung mga binanggit nga ni Alex Sotoy na yan, wala akong kilala eh. Sinabi niya, si Gretchen Barreto, yung huli, sino to, yung sa Bisaya, yung yung congressman. Bisaya. Wala akong kilala eh. Sa totoo lang eh. Saka sa totoo lang, nagtalong na rin ako, ano ba requirement maging Alpha Group? Ang requirement dyan is, dapat meron kang mga manok. Meron kang farm. May manok ba kayo? Wala po akong manok eh. Kaya imposible talagang mangyari na ako yung maging member ng Alpha Group. Wala akong manok. Hindi ba kayo sabungero o hindi ba kayo na... Actually ako, nung bata ako, Katunyeng, mahilig din ako sa sabong. Kaya lang nung binawal ng PNP, ang mga pulis sa sabong, tumigil po ako. Pero sa totoo lang, tao lang tayo. Passion ko rin manood ng mga sabong kasi bata pala ako, natuto na ako dahil sa tatay ko. So, masaya ako manood. Oo. Pero yung sinasabi nga ng ating... Mag-alaga, may farm ng manok, wala kayo? Wala po ako. Pero kay Charlie, kay Atong Ang, kayo ba may personal na relasyon, connection? Kaibigan nyo ba siya? Magkaibigan ba kayo? Magkakilala kayo? Ba kayo? Okay. Nung nauso kasi ang online sabong na yan, kung maalala natin, legal naman siya. Nung naging RD ako ng Region 5, nagkaroon niya ng nagkaroon sila ng expansion. Nauso ngayon yung betting station, yung tawag. May mga betting station na ng online sabong na yan. Parang OTB, So, sa kabayo. Parang off-track betting. Opo, oo. So, nung time na yon, nagkaroon ng sa Region 5, siyempre, nanghingi ng tulong si Atong Ang na yun nga, expansion ng negosyo at nung time na yung alam naman natin na legal. So, nag-isip ngayon ako na paano ko ba makilala to? So, nagkaroon ako ng opportunity sa isang kaibigan para makilala itong si Atong Ang na to. Ang purpose ko naman because I'm retiring na nga, malapit na ako mag-retiro at nakita ko napakagandang hanap buhay. Sino bang ayaw mabuhay? So, talagang naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Okay. First time ko lang siya nakilala. Kailan po yun? Mga anong taon? Hindi ko na maalala eh. Siguro mga 2000, basta regional director ako ng Region 5. Mga 2022, 2020 pa kayo. Opo. Tapos, So nag-meet po kayo? Nag-meet kami. Unang-una. Upon your initiative? Yes po. Nag-meet kami. Una, para magpasalamat sa kanya dahil napakabuti niyang tao. Tinulungan niya yung region ko, yung Region 5 ko kasi may foundation nga siya. Marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Yun ang unang purpose ko, magpasalamat personally. At the same time, naisip ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Na actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Yan po totoo. I will not deny na betting station ng sabong. Online sabong. Okay. Pero hindi ba dahil sa may betting station kayo, hindi ba kayo nag-qualify bilang Alpha Group na? Hindi po. Hindi talaga ako pwedeng mag-qualify. Unang-una, wala akong manok. Doon pa actually ako nainggit nga ako sa iba. Kaya nag-start po ako. Actually, aminin ko, doon pa ang start ko na magkaroon ako ng breeding. Pa-breeding na ako ng manok dahil nakita ko na napakagandang hanap buhay. Ang problema ay nahinto. Tinigil po yan ng former President Duterte. So yung pong mga manok nyo, nag-umpisa na kayo mag-alaga ng manok. Tapos start na ako mag-alaga. So ang ginawa ko na lang, benta-benta na lang. Wala nang nangyari. Sa kawali napunta. Mamaya po marami pa kaming mga tanong. Mag-unload lang tayo ng mga commercial.
maganda po na iniisa-isa niyo itong mga issue na to. Opo. At meron po tayong unang question na yun po yung third issue ninyo, no? Yung Yes, third sir. issue Opo. nyo, whether or not you encourage Atong Ang to assassinate Patidongan. Abangan po nyo ang ating patuloy na pakikipaghuntahan kay retired Lieutenant General Junel Estomo, ang dating NCRPO Chief. At actually, siya po ay pwede na rin natin sabihin Man of the Hour ngayon. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Kumbachero, iniwanan mo na ako ha. Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Wala pa tayong pakapi dyan, Mother? Mother, pakapihin naman natin si General Junel Estomo. Ano? Pambira, baka ang aga-aga nating ginising eh. Tsaka habang tumatagal kumbatsero umiinit umiinit General Estomo. Pero mamaya na muna natin siya babalikan para maka-chill muna siya. Tatapusin muna natin yung ACS. Si General Estomo po ay bisita po natin dito sa studio. Retired Lieutenant General Junel Estomo at siya pala taga Bohol. Maraming nakikinig sa atin sa Bohol. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag. Mga taga Bohol. Ate Nilda Season, Kuya Ed Season na nasa Bohol. Tsaka sa mga nakikinig sa atin sa radyo na hindi nakikita, walang paraan para makita itong ini-interview natin. Yung iba kasi nagtataka, akala nila si Chavit. Medyo may timbre daw ng boses ni Chavit yung boses ni General Estomo. Si General Jonel Estomo po ang kausap natin, hindi ho si Governor Chavit Singson. Alas 6:56 na umaga, naibalik na ang kalahating milyong pisong halaga ng mga alahas na nawala sa NAIA noong pang June 28. Ayon sa pasaherong si Kimberly Nakamura, nakarating na siya ng Singapore nang mapansing nawawala ang kanyang jewelry box na naglalaman ng wedding rings nilang mag-asawa, pares ng hikaw at diamond necklace. Agad niya siyang dumulog sa airline desk ng Changi Airport, ngunit kinumpirma ng otoridad na wala ito sa paliparan. Maging sa eroplanong kanyang sinakyan, kaya't nagpasya siyang bumalik ng Pilipinas. Sa halip na i-turn over sa lost and found sa CCTV footage, ang ilang airport staff na pinagpasapasahan ang jewelry box, inilabas ang mga lamang alahas at isa sa kanila ay sinukat pa ang wedding ring. Oh my God! At ang matindi nun, kumbatsero, inuwi pa. Pinag-interesan talaga nung ilang airport, nung airline staff. Sabihin natin airline staff. Airline staff. Airline staff. Yung wedding ring. So hindi airport personnel. Para basta naka-uniforme ng airline. Sa airline sila. Airline staff, kumbatsero. Pagkatapos po ng masinsin, masusi at mahaba-habang pagsisiyasat, investigasyon, nakipag-cooperate po ang Manila International Airport Authority sa pangunguna ni GM Eric Ines. Nabawi po yung naisauli po yung pera at umamin pa nga yung nag-uwi. Nako. Umamin. At yung iba naman ay yung isang parte kasi marami iniwanan na lang kung saan yung alahas, kung saan niya naiwan yung jewelry box, kumbatsero. Nakonsensya at natakot yung nag-uwi nito. Sabi po ni GM Ines, nakakainis ang nangyari. Talaga. Kaya iimbestigahan nila kung sino pa yung mga nagka-interest dito at mananagot. Nung una galit na galit tong si Kimberly, pero yung pagtulong sa kanya ng mga taga MIAA
ay nag-alis ng kanyang sama ng loob. Ayun, so malaking papel yung CCTV. Malaking bagay yung may CCTV, kumbachero. Mayroong laging nakatingin sa itaas. Ayun. Samantala, itinakda sa July 18, bukas ito. Dahil ngayon ay July 17, birthday ni Eric Dastas. Ayan. Sa linggo, sa Sabado, birthday mo naman. Baka makalimutan mo, ha? July 19 ka. Itinakda po sa July 18 ang deadline para sa mga opisyal ng Presidential Communications Office para magsumite ng kanilang unqualified courtesy resignations. Ayon sa bagong Secretary ng PCO, Dave Gomez, ang hakbang ay pasimula ng performance audit ng ahensya. Sa inalabas nitong memorandum sa lahat ng PCO staff noong July 14, sinabi ni Gomez na hiningi niya ang resignation ng lahat upang malayang magampanan ang kanyang tungkulin at responsibilidad at makapili ng mga taong makakatuwang niya sa pagpapatakbo ng Presidential Communications Office. Kabilang sa mga opisyal na pinagsusumite ng resignation ay yung may hawak, may ranggong Undersecretary, Assistant Secretary, Director sa loob ng PCO, hindi ng mga pinuno ng mga ahensya at political appointees sa mga attached agencies ng PCO. Napakarami ho nitong mga ahensya nito. Napakadami. Hindi lang, akala lang na iba, sa Malacanang lang yan. Nako, ang dami hong agencies under PCO. PTV4, Radyo ng Bayan, yung Bureau of Broadcast. IBC 13. Andiyan po yung National Printing Office. Nandiyan yung Philippine Information Agency. At napakarami pa iba. PIA, PNA. Nako, ayan. Isa sa unang nagsumite na ng kanyang unqualified courtesy resignation ay si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nasang-ayon sa ginawa ni Gomez para makapamili ito ng taong mapagkakatiwalaan sa PCO. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Doon po sa mga taga dyan sa Sitio Kasiyahan, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sitio Kasiyahan, masisiyahan po kayo dahil meron pong namimigay ng pera dyan. Ang pangalan po ay Sherwin Alfaro at hindi lang yon. Dahil ang 2x2 ay 22. Ayan. 22 anyos na. 22 anyos na. Ang sabi po niya ay paalam. Paalam na nga sa inyo. Yun, 22 anyos na po ang 2x2. Meron nung kasama sa ipamimigay si Sherwin na mini component. Courtesy of 2x2. Mini component. Ito po ay para pong endangered species na pinamimigay. Limited edition lang po yan. Kaya napakaswerte ng makakahawak ng mini component ng 2x2. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalam Tang, Chityam Kong Ithun, 7:01 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. DZRH Television, sa YouTube, sa Facebook, worldwide. At siyempre ang mga tagapakinig natin sa old school, ang sa radyo, Transistor Radio. Ang ating pong kausap ngayon dito sa studio ay si retired Lieutenant General Jonel Estomo. Siya po ay dating hepe ng PNP NCR, yung tinatawag po nating NCRPO. Siguro summarize lang natin yung kanyang mga binitawan kanina. Sinabi po niya kanina sa umpisa ng ating panayam na hindi po siya miyembro nung tinatawag na Alpha Group ng Pitmaster, yung pong kumpanya nila Charlie Atong Ang. At ito yung certification. Nandito pa, ibabalik ko na kay sorry mo na, at baka kailangan niya yan. At pangalawa po ay ang banggit niya sa atin ay nakilala niya, inamin po niya na nakilala niya at na-meet niya minsan lamang si tama ba sir, minsan? Tama po sir. Charlie Atong Ang. Minsan lang kayo nagkaroon ng chance na magkaharap. Ito daw po during the time na siya ay director ng regional director ng PNP Region 5. Matagal-tagal na yon at inamin naman po niya na ito po ay para magkaroon din siya ng hanap buhay ang kanyang mga anak sa legal kasi legal pa noon ang isabong
sa pamamagitan ng tinatawag na betting station. So at least doon po sa aspeto na yon ay na-establish po natin kung sino ba itong si General Estomo with regard to isabong operation. Pero ang sabi po niya, wala siyang kinalaman sa missing sabongeros. Okay, tuloy na natin ang ating pakipag-usap kay General Estomo dahil ang unang-unang tanong po natin sa kanya ay yung binanggit ni alias Totoy na sinabi daw po sa kanya ni Charlie Atong Ang na hinihikayat nitong si General Estomo, si Atong Ang, na itumba na, patay na, at nang mawala na ang problema, ito pong si alias Totoy o Julie Patidongan. Sir, sagutin nyo nga po yon. Meron po bang ganong insidente na sinabihan nyo si Atong Ang na patay na ito pong si alias Totoy? Una-una, gaya ng sabi ko, isang beses ko lang na-meet si Charlie Atong Ang. Wala akong connection sa kanya, hindi ako tumatawag sa kanya. Paano mangyari yon? Para sa akin, katang isip yon. At kung mapansin nyo naman, binawi naman ni alias Totoy. Actually, nag-apology pa siya sa akin na sinasabi niya na gawa-gawa lang ni Charlie Atong Ang. So, hearsay lahat ang mga sinasabi niya. Saka ako, sa tagal ko sa serbisyo, 37 years in service, wala po akong kaso na wala akong issue about murder. Siguro ako, ang masabi ko lang sa sarili ko, sa 37 years ko sa PNP, marami akong accomplishment ng mga notorious, ng mga nahuli ko. Kaya wag ho tayong maniwala sa mga sinasabi nitong alias Totoy na to. At siya mismo nagbigay ng kanyang mensahe, naghingi siya ng apology sa akin. Pero kahit para sa akin, sa totoo lang, Katunyeng, ka Jerry, nasaktan ako nung namatay ang tatay ko. Siyempre tao lang tayo. Nung nabigo tayo sa pag-ibig, tayo nasaktan. Pero dito ko naramdaman, mas masakit. Masakit naramdaman ko ngayon yung sakit na ginawa ni alias Totoy sa buhay ko. Kaya ako lumantad ngayon personally para sabihin na nanawagan ako kay alias Totoy, sana maisip mo rin ano ang mga naramdaman ng tao, yung mga binanggit mo mga pangalan, gaya ni Gretchen Barreto, yung mga iba pa, at siyempre ako. Sana pag-isipan naman natin kung ano mga binabanggit natin. Kasi yung kasiraan ko ngayon, parang nawala lahat ang ginawa ko for 37 years sa PNP. Kung maaalala nyo, Katunyeng, nakatulong ako sa gobyerno, na-solve ko yung lapid case. Tapos ngayon, dahil dito sa siniwalat ni alias Totoy, masisira yung pangalan ko na pinagtsagaan ko for almost 37 years. Pasalamat nga ako sa ating mahal na Pangulo at binigyan pa opportunity. Nagretiro ako as 3-star general. Pero dahil dito, parang nawala lahat yung mga pinaghirapan ko. Kung maalala nyo, ako rin ang task force commander nung Digamo case. Nagservisyo rin ako as provincial commander ng Cavite. Kilala ako ni DLG secretary. Pero dahil dito, parang actually, kung sinasabi niya pinapatay ko siya, pinatay niya na ang buhay ko. Itong alias Totoy na to. Kumusta po pamilya nyo ngayon na tungkol po dito sa issue na to? Actually, hindi ako nagpapansin sa kanila na ako'y kasi pinapakita ko sa kanila na ako'y strong. Pero yung family ko, silang nakakaramdam ko ano ang nangyayari ngayon. Personal nyo bang, may personal ba kayong magkakilala ni Julie Patidongan? May naging transaction kayo, nagkaharap na kayo dati? Hindi ko siya kilala personally, pero palagi ko siya, yun nga, nung ako'y dumalaw, palagi ko, nakita niya ako. So, hindi ko maintindihan ano ang kasalanan ko sa kanya. Bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Yun ang totoo.
Yung pong sitwasyon ngayon na nabanggit kayo ni Patidongan, meron bang initiative ang PNP o kaya ang DOJ na kayo po ay hingan ng statement tungkol doon? As of today, wala pa akong hindi pa ako pinapatawag. Pero siyempre, dahil sa ginawa nitong alias Totoy na to, I expect na ipapatawag din ako para hingin ang side ko. But I'm ready. Sa totoo lang, nakita ko naman, hearsay naman lahat. Kaya ko namang lusutan sa korte. Pero ito importante itong pagpunta ko ngayon dahil para sa akin, yung social media is kailangan ko magsalita para ma-explain ko naman ang side ko kasi lahat na lang si alias Totoy everyday nagpapa-interview. So tingin ko hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya, pero sa palagay ko naman sana mapakinggan din yung side ko para fair naman. Yung pong nabanggit nun sa statement nyo, are you filing cases against Julie Patidongan? Actually, inaantay ko lang yung kanyang affidavit. Then, pag nakita ko yung kanyang affidavit, kausap ko ng aking lawyer, I will file a case against him. Nabanggit nyo kanina na mayat maya nagpapa-interview sa media at nabanggit ko rin naman na si Secretary Remulla na interview po namin, ang sabi niya as far as he is concerned, credible witness itong si Julie Patidongan. Marami na po siyang nasabi. How do you intend to counter that? Kasi statement yan tapos versus statement ninyo I will not question yung sinasabi ng ating DILG. Pero para sa akin, personally, ako naman, yung sarili ko lang dito, yung aking... So, hindi ko alam. I have no comment kung credible ba siya. Pero para sa akin, he is not credible. Si Atong Ang po ba ay nag-reach out sa inyo? Never po. Never. Unang-una, hindi nga kami masyadong close. Matagal na po yun. Na-meet ko siya. At minsan lang kami nakita nan. Sa security niya, wala kayong papel, General? Kasi yung iba, ang i-expect, pulis yan, baka kasama yan sa nag-provide ng security kay Atong Ang. Wala po. Walang ganun. Unang-una, sabi ko nga, nangyari yung incident na yan, 2021. Focus po ako as Regional Director ng Bicol Region. Napakalayo naman po ng Bicol sa Calabarzon. So wala akong participation diyan. Yung mga binabanggit ni alias Totoy na yan na halos lahat ng mga pulis na binanggit niya assign lahat ng Calabarzon. So imposible yung sinasabi niya na ako involved. Pero sa matagal kayong naging pulis, kung saan kayo na-assign at pumutok itong missing sa Bungero. Kayo sa personal ninyo, anong mga malamang may mga intelligence information din kayong natatanggap nung panahong ito'y pinaghahanap at iniimbestigahan? Nung ako'y ginawang NCRPO chief, nangyari na yan po. Kaya lang hindi po ako nakialam dahil hawak na po ang investigation ng CIDG. So, siyempre, nag-focus ako sa ibang bagay. Hindi na yan ang focus ko kasi nung time na yan, inimbestigahan na po ng CIDG at alam naman natin, inimbestigahan din ng Senado yan. At nung nakita ko yan, kung maalala nyo, nasampahan ng kaso yan sila. 6 sila. Kasama yan si alias Totoy. So, nakikinig din ako sa Senate hearing. Wala silang makita basihan. Hanggang doon na talaga sa level ni alias Totoy. So ngayon, dahil sa kanyang paglantad ni alias Totoy, naibalik ulit ngayon ang investigation. Na kung saan, pinagbibintangan na ngayon si
Atong Ang. So between Charlie Atong Ang and Totoy alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si Alias Totoy kasi para sa akin na ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alias Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Ako sa totoo lang, Tonyeng, Jerry, bimeldal akong officer. Naabot ko ang 3-star general. Hindi lahat-lahat naging 3-star general. At kung maalala nyo, naging contender pa ako sa Chief PNP. Tapos sisirain lang itong Alias Totoy na to. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. That's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, amang kalokohan itong Alias Totoy na to. Tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung eleksyon. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad, extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Naramdam namin ni Jerry dito yung inis nyo, galit nyo kay Alias Totoy. Siyempre naman, gaya ng sabi ko sa inyo, first time kong maramdaman to. Naramdaman ko masakit, mawalan ng magulang. Masakit, mabigo sa pag-ibig. Pero this time, mas masakit pala ito. Nakalgarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, nananawagan ako kay Alias Totoy ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Tonyeng, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Jerry, baka hindi natin alam. Kasi ang galing niya magawa ng kwento. Baka may mensahe po kayo lalo na sa pamilya ng mga missing sabongeros, kasi napanood ko po kasi yung filing nila ng kaso sa Napolcom against several police officers. Apparently, yung mga missing sabongeros families ay lumakas ang loob nila at they are rallying behind Alias Totoy. Ano pong mensahe niyong gustong sabihin dito sa pamilya ng mga missing sabongeros? Mensahe, anong... Baka meron po kayong gustong sabihin kasi naniniwala sila kay Alias Totoy. Ako naman, para sa akin, from the very start, napakaganda ng paglutang ni Totoy na yan para ma-achieve natin yung hustisya. Una, ang problema yung tuloy-tuloy niyang pagsisungaling, parang hindi maganda. Kagaya ngayon, dinawit na niya si General Estomo. Paano ngayon yan? Nababahiran yung ibang mga... So, sana, ito lang mensahe ko kay Alias Totoy. Yung totoo lang. Ayun. Yung totoo lang sana. Kasi ako, nandiyan naman ako behind ako sa yung hustisya na yan. Kasi sabi ko nga, masakit, mawala ng Pero para sa akin, mas masakit itong magawa tayong kwento. Yan para sa akin, Tonyeng. Opo. Naku, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala na makausap po namin kayo ngayong araw na to. And I'm sure yung pong mensahe nyo ay nakarating sa akin na uukulan. Maraming salamat po, General Estomo. Maraming salamat, Tonyeng, Jerry. Salamat po. At magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Thank you po, thank you. Yes, sir. Tonyeng at Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2.
Alas 7:30 na ng umaga, Chityampwa. Patuloy tayo sa ating mga pangunahing balita. Arestado ang 2 pang sospek sa pagpatay kay Mauricio Pulhin, opisyal ng Kamara. Kinilala ng QCPD ang 2 sospek na sina alias Chris Mark, 35 anyos, ang umano'y gunman, at alias Sedlin, 26, kapwa residente ng Caloocan. Sinabi ni QCPD Director Colonel Randy Glenn Silvio na aresto ang 2 sa isang buy-bust operation sa pagbebenta ng baril. Nagugat ang pagka-aresto sa 2 matapos na magpositibo ang impormasyon na naghahanap ang mga ito ng prospective buyer ng baril at nangako ng komisyon sa impormante. Nakumpiska sa mga suspect ang iba't ibang ID card sa ilalim ng alias na Sedlin Sungkados Vargas, mobile phone, 9mm Colt MK4 pistol na kargado ng 6 na bala, MK2 hand grenade, mga ID sa ilalim ng alias na Glenn Balbibo Robredo, backpack, pitaka at mga larawan ng suspect na si Chris Mark na naka-security uniform. Matatandaang binaril si Pulhin sa mismong kaarawan ng kanyang anak sa Barangay Commonwealth QC noong June 15 ng kasalukuyang taon. Iniimbestigahan na ng MMDA ang posibleng pananagutan ng kontraktor ng MRT-7 sa pagkabara ng drainage system na nagdulot ng pagbaha. Ininspeksyon na kahapon ng MMDA Flood Control Engineers ang naturang drainage system sa ilalim ng MRT-7 station sa Barangay Don Antonio at Batasan Hills, Quezon City. Unang inakala ng mga otoridad ng mga basura, simento, buhangin at iba pang construction debris ang bumara sa daluyan ng tubig. Ngunit ayon kay MMDA Flood Control District Engineer Rodel Oroña, poste pala ng MRT na nakaharang sa tapat mismo ng drainage ang tunay na dahilan ng pagbaha. Saka po kasi bumaha po dito, which is normally hindi po talaga binabaha ng area na to. So sa inspection po sa pipe po namin, yung poste po ng MRT, nakaharap po sa mga inlet, and then yung mga steel grating po doon sa may palengke. Ayun, si Engineer Rodel Oroña. Pinaandar na kahapon ang Dalian trains na binili ng Pilipinas sa China noon pang 2014. Isa ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga naging unang pasahero nito matapos matenga ng 10 taon dahil sa compatibility issues. Tiniyak ng Pangulong Marcos na naayos na at maaari nang gamitin ang Dalian trains na inaasahang makatutulong sa siksikang MRT-3 dahil kaya nitong magsakay ng 1,200 pasahero. Sa ngayon ay 3 Dalian trains na may tig 3 bagon pa lamang ang bumibiyahe, ngunit naayos na rin anya ang iba pang tren. Natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Ayun. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ilan yan, kumbachero? Kailan? 2014? 2014, nung bilhin. Tagal na. So, panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Hindi nga compatible. 11 years. Ang tingin ko parang mas malaki daw yung tren kaysa sa Riles. Oo, doon pa lang sa pagbili pa lang noon, may problema talaga eh. Ba't ka bibili? Sa sapatos lang eh. Ba't ka bibili ng hindi kasya sa yung sapatos? Di ba? Ang mag-a-adjust yung paa mo. Kaya palitin mo muna yung paa mo, parang kakayasin mo yung paa mo. Dito, ginawa na lang ng paraan yan. Ginawa na lang ng paraan para magamit at hindi masayang yung binili. Pinambayad natin dyan. Ang tanong pa nga dyan nabayaran ba yan? Dapat yan, hindi binayaran yan eh. Di ba ang bayad naman ay upon delivery at kung tinanggap, may acceptance yan, kumbachero, nung bumili. Talaga naman. Sa ibang balita, iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang posibleng human remains na na-recover sa lawa ng Taal, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, kabilang ang Caloocan sa kanilang iniimbestigahan na posibleng pinagtapunan o pinaglibingan ng mga labi. Tutukuyin din ng DOJ kung may kaugnayan sa missing sa Bungero o sa drug war ang mga matatagpuang human remains na posibleng inilibing umano ng mga pulis matapos na hindi kuhanin ng kanilang mga kaanak.
Matatandaang noong 2020 unang iniulat na inilibing ng mga pulis sa forensic facility sa mga biktima ng EJK nang walang kumukuhang kaanak. Ang tanong! Ang tanong, may nanalo na ba? Mukhang meron na. Diyan Meron po na. sa may nasisiyahan na doon. May nasisiyahan sa Sitio Kasiyahan, Barangay Batasan Hills, Quezon City. At naroon Masaya na. may nagsisisigaw dahil nanalo. Aha. Katabi niya si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Magandang umaga sa ating ka, Jerry. Ito nga sa Barangay Kasiyahan sa Batasan Hills, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Na-check natin na naka-tune in sa DZRH sa pamagitan ng kanyang cellphone. Ito nga, si tatay, pangalan niyo po? Rico po. Tatay Rico. Wala City, Rico. Kala ko, ano? Wala City. Ano? Wala sisi? Rico po. Bola? City. Alam, medyo magbulat, tite. Zimbabwe naman. Ba't ba nakikialam ka? Oh. Ikaw, Sherwin, ha? Baka nagtama ng yung PSA, ganyan, yung mga komodrona, nagtama ng komodrona. Talagang yun ang pangalan. So, ang mga bulatiti po, taga saan? Sa Bohol po. Taga Bohol. Mga taga-Bohol. Ang mga Boholano, ang mga bulatiti. At dito po dati na kayo sa Batasan Hills. Opo. Hindi sa Chocolate Hills. Hindi po. Ayaw nyo sa Chocolate Hills? Maganda din po. Pero mas maganda rito. Kasi dito nagdidila sila ng lugaw, yan, no? May lugawan. Lugawan. So, kanilang cellphone, naka-Bluetooth dun sa kanilang speaker nando, no? At malakas na napapakinggan dito sa inyong lugawan itong inyong pinanonood na DZRH sa inyong cellphone. Opo. Hindi ko kasi nahuli ka na nakatuning sa DZRH. Sa cellphone? Sherwin? Yes, actually. Sherwin, sa cellphone siya na laging nakatutok. Ako, cellphone ang gamit niya pag nag-tune in sa DZRH. DZRH, umaalingaw dahil ang lakas ng Bluetooth. Nakakonect sa Bluetooth. May speaker. Nakakonect sa Bluetooth speaker. Ito mas malakas pa dahil 22 na ang 2x2. Ayan. Ito ang ipanghahambalos sa pinakamatibay na radyo sa inyong meron tayong mini component. Ayan, mini component. Inyong mini component. Ayan, tinan mo na, Ang ganda, ang ganda. Grabe. Talaga naman, Pinuri sarili. Ang pogi. At ito lang ang isa-isang radyo na 3-band dahil ito'y may FM na, may AM pa. May TV pa. Tingnan mo nga naman yan, Ang galing, galing. Sa radyo mo. Opo. Tignan mo, manonood sa radyo, ewan ko lang kung ano mapanood mo dyan. Yung mga numero mapapanood mo dyan ay talapitan. Opo. Siyempre, hindi kasama ba yan? DZRH. Meron pang DZRH na imbag na bigas. Yan, DZRH na imbag na bigas. At ang DZRH uniform, kasi baka na napawis yung damit mo. Ito, papalitan na natin na lang DZRH uniform. Ano masasabi ko yan? Salamat po, Kuya Anton Tiaperna sa Diriba. Sa binigay niyo po. Makikitulong po sa amin. Makikinig ka lagi, makikinig ka palagi dyan, ha? Oo. At kailangan naka full volume lagi para pati yung mga kumakain diyan nakakapakinig. Opo. Ayos. Thank you. Ang dami tumambay dito kanina doon sa exclusive interview na kanina doon sa General. Okay, General Slomo. Nagulat sila na ganun sa tindi yung mga sinisiwalat ng mga informasyon nung interview kanina. Yes, sir. Okay. Ito mga sagot lang ito, opo. Nakakatar talaga ito kausap eh. Ayos na yun, Sherwin. At baka ibigay mo na. mahihain talaga. Yung grocery pa, tsaka naibigay mo na ba?
Kompleto na. Hindi na sa maganda o gaga. Ayan, ayos. Ano unahin niyang hawakan? Sa dami naman niyang hawak niya. Kaya sa unahin si Manalo ng 1,000 pesos sa kinumutok sa Diesel H. Baka na susunod nating winner sa Diesel H. Malakas Promo, RH6, Sherwin Battle Faro, DZRH. Nasa Pilipinas. Ulat! Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Nako, mukhang merong mga napaatras, kumbatsero. Mukhang merong mga napaatras doon sa balita na ilalagay si Congressman JJ Suarez bilang chairman ng Appropriations Committee. Ang balita natin mismong si Congressman Sandro Marcos, yung binabanggit mo, na parang nagagamit. Name drop na siya raw ang nagtulak ng husto para malagay sa APRO si Congressman JJ Suarez. Sabi daw ni Congressman Sandro Marcos nung ayon sa bubit na ni Lakay Deo na sumasideline sa atin, walang ganyan. Ayan na. Walang ganyan. Kasi nga yung tatay nga niya nagsisikap ngayon na ayusin yung budget, tapos siya ngayon ang magagamit na ninong ni Congressman J.S. Walang ganyan. Yan daw po yung direct quote. Walang ganyan. Meron. So hindi siya. Hindi siya nagtutulak. So sino na ilalagay ngayon na chairman ng APRO? Yan ang tanong. Sino ba ang pwede? Sino ba pwede diyan? Actually ngayon ang pinagtitiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos na may kasi binubusisi kung kanino bang budget ito. Di ba may mga insertion? Sino ba to? Ang inutusan po ng Pangulo para busisiin yan mula sa House of Representatives ay si Navotas Congressman Toby Chanco. Si Kong Toby. Tinanong pala ni Tina Panganiban Perez na ating kapuso. Tina Panganiban Perez, tinanong daw si Congressman Toby Chanco, at ang sabi daw ni Congressman Toby Chanco kung ano ang masasabi niya sa issue na to, depende. Kung tatanggapin daw ba niya ang pwesto na to, kung siya kayo aalokin, depende. Sabi daw niya. Depende. Handa akong... It's depend. Sabi daw po, ito babasahin ko lang yung istorya ni Tina Panganiban Perez, ang ating kapuso. Handa akong tanggapin ang pagiging chairman ng Appropriations Committee kung ito na ang kondisyon. May kondisyon. Kung susuportahan ng aking mga kasamahan na tugunan at pigilang maulit ang mga isyong bumalot sa 2025 budget. Matindi rin namang magbigay ng kondisyon to si Congressman. Kung susuportahan, ulitin natin kung susuportahan ng aking mga kasamahan na tugunan at pigilang maulit ang mga isyong bumalot sa 2025 budget. Ayun. Dinugtungan pa niya ng ganito. Pero tatanggihan ko ang chairmanship kung inaasahan pala may kung inaasahan akong sumunod na lamang sa mga dikta ng liderato ng House of Representatives kaugnay ng pagbuo ng 2026 So ibig sabihin sa tema ng sa tono ng salita ni Congressman Toby Chanco, nagdidikta ang liderato ng House. Matindi ka. Hawakan mo nga sa tenga. Masakit ding magsalita ito si Congressman Toby Chanco Parang may pinarurunggitan ka, Congressman Parang may pinaguhugutan Parang may hindi, nakita din naman kasi ni Congressman Toby Chanco yung pinag-uusapan natin kahapon. Yung sa Mindoro? Mimaropa, yung pong Region 4B, katakot-takot ang perang bumaha po dyan. Grabe, hindi lang po bumabaha ng tubig dyan, kundi bumabaha ng salapi. Dapat pala yun ang yung pondong yun ang inilagay sa Navotas sa lugar ni Congressman Toby Chanco para hindi na binabaha. Ang Kamanaba. Pati Malabon, tama ka, pati Malabon. Sabi naman ni Governor Helen Tan, baka naman maalala niyo yung Maharlika Highway. Giba-giba yung Maharlika Highway. Dahil naubusan ng pondo yung Maharlika Highway Rehabilitation. Inilagay sa iba. Nanang ko po.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Good morning, ating LV Liwanag sa opisina ni Secretary Ralph Recto. Binabati ka daw ni Secretary Ralph Recto ng happy birthday. Secretary Ralph. Happy birthday. Apo, doon po sa mga kababayan nating nakatutok sa 2x2. Pinaulit po natin. Pinaulit po natin ang ating paanyaya sa darating pong Sabado po yan. Sabado. Mga 11:30 pa lang ho, dapat naka-ready na kayo. Naka-ready na po kayo. Para sa birthday po ni Kumbachero, kanya pong 35th birthday. Kayo po aming kinukumbida sa isang salo-salo. Salo-salo. Sa isang salo-salo. 11:30 to 12 PM dapat sa sarili-sarili nating tahanan. Ayan. Sabay-sabay ho tayong manananghalian. Sabi ni Tita Helen at ni Tito Albert Nagales, sama kami dyan. Alas 11:30 pa lang, nakaredy na ang tanghalian namin. Alay daw po sa kaarawan ni Kumbachero Jerry Baha. Oras po natin, 7:46 na pala na umaga. RH reporters, standby. 15 and 52. Ready na kayo? This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergents. Let's Marvin Gaye and get it on. Uy! Happy birthday kay Johnny Santos. Yun. Si Johnny Accounts. Johnny Accounts. Yung pa rin ba nakalagay sa'yo? Yun nakalagay sa cellphone ko Johnny Santos, happy birthday. Kuya Johnny at happy birthday. At happy birthday din, Kumbachero, kay Jerry Baha. Ang daming bumabati sa iyo Hindi pa ho ngayon. Hindi pa ho ngayon. Sa Sabado pa po ang birthday ni Kumbachero. At magandang umaga rin pala kay General Diaz at kay Tata Ruping sa Switzerland na nanonood sa atin. Magandang morning, Colonel Byron Tabernilla. Pinsan! Uy! Colonel Byron! Pinsan, kumusta na kayo? Long time no see. Saan ba ngayon si Colonel Byron? Ayan. Balitaan mo nga kami, Colonel. Saan ba kayo ngayon? At si Yusek Jomar Canlas. Yusek. Magandang morning! Yusek. Uy, itong nag-aalmusal na dito Kumbachero dahil birthday nga ni Eric Dastas, puro exotic ang handa. May palaka, may hito, may dalag, may kohol. Yan. Ito pala, andito rin yung may-ari ng restaurant dyan sa Imo. Sinarado ba yung restaurant? Sinarado yung restaurant. Sinarado muna para andito muna. Restaurant ni, ano ang pangalan? Ni Jojo. Ang pangalan, si Jojo. Jojo, good morning. Ihawan ni Jojo sa Imus, Cavite. Ayan, thank you. Magandang morning pala kay DOTR Secretary Vince Dizon. Baka nga bukas pwede nating schedule si Secretary Dizon. Secretary Vince, para sa detalye dyan sa napakagandang regalo ninyo sa mga senior citizens at mga PWDs. Pwede ba dyan kahit peke yung ID? Pwede. Pipilayin muna. Pagka nagpapanggap na PWD, kahit pipilayin. hindi PWD, pipilayin lang po. Pompyangin lang yan. Madali lang po yan, Secretary Vince Dizon. At kinukwento ni Secretary na ito palang North-South Railway project ay ipipipipi na yung ONM, yung Operation and Maintenance nito para hindi sasabit. Malaki din yung kontrata, Kumbachero. Magkano almost 230 billion pesos. Ang laki nga pala. 147 kilometers po yan mula doon sa Clark hanggang Calamba. Ganda niyan. Daw po sa 800,000 sana matuloy na. At ang kanilang pre-operation ng project ay mag-uumpisa daw po sa March 2026 hanggang July 2027. At hari nawa ay mag-umpisa na ang operation nito, yung Airport to Valenzuela, 13 stations sa December 2027. Ayos yan. Tata Erning Alba, maganda morning. Uy, birthday pala ni Kuya Alvin. Si Kuya Alvin Barros ay birthday ngayon. Happy birthday. Binabati ka ni Professor Alex Barros mula mismo dyan sa Vancouver, Canada. Mabilisan na lang. Habol natin na RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle. Come in, Giselle. Jerry,
Tapos na yung search at retrieval operation ng Philippine Coast Guard kahapon sa first quadrant yan ng kanilang search area dito sa Lawa ng Taal. Sabi sa DZRH ni PCG spokesperson Noemi Cayabyab, hinati nila sa 4 ang search area na tinatawag nilang quadrant. Tuloy ngayon ang pang-7 araw ng paghahanap sa mga labi ng mga missing sa bungero na di umano ay itinapon dito sa Lawa ng Taal. Gumagamit ngayon ang PCG ng underwater remotely operated vehicle na mayroong ilaw, kamera at kakayahan na mag-angat ng 10 kilo ng anumang bagay mula sa lawa at kayang sumisid ng hanggang 4 na oras. Dahil mas kaya magtagal nga ng ROV sa ilalim ng tubig, mas magiging masinsin daw yung inspection sa seabed. 4 na araw nang walang nare-recover ang technical divers ng PCG na anumang kahina-hina ng sako o suspicious object mula sa Taal Lake mula yan Linggo hanggang kahapon, July 16. Ito si Giselle Support para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Meron daw pong nasumpungan si RH52 Edniel Parosa na tagpi-tagpi. Para pa lang yung alaga ni Puti. Tagpi-tagpi. Si Tagpi. Ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod. Maganda morning. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Valeria Anthony, malapit na sa konklusyon ang istorya ng mga nawawalan sa bungero. Yan ang paglalarawan ni Interior Secretary John Vic Remulla sa kaso matapos madiskubre na PNP Forensic Group ang ilang puto ng tao sa mga sample na nakuha sa Lawa ng Taal kung saan sinasabing itinapon ang 34 missing sa bungeros. Sa panayam dito sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na magtatag dito sa hawak na nilang ebidensya dahil ng video ng pagdukot at video din ng forced confession of persang pagpapakanta sa mga biktima. Kung lalabas man naman sa pagsiyasat na kabilang sa mga nakuwang labi ay isa sa mga nawawalan sa bungero, mapatutunayan ng tinawag ni Remulla na grand conspiracy. Pakinggan natin ang kalihim. May video tayo ng abduction. May video tayo ng false confession. Ngayon kumahanap yung katawan. Ganito tayo sa it is a conspiracy, grand conspiracy among some. Hawak na rin naman ng Department of Justice sa panguna ng kapatid ni Secretary John Vic na si Secretary Boying ang listahan ng sinasabing Alpha Group members na isinumite mismo na nagpakilalang whistleblower na si Julie Patidongan. Pero dadaan pa ito sa verification para masigurong nakakasuhan ang mga inaakusahang may kinalaman sa pagligpit sa missing sa bungeros. Ito sa Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Ako naniniwala ako kung batyero na si Toto, alias Totoy. Alias Ako Totoy. personal din to. Ako naniniwala ako marami siyang sinasabing totoo. Maraming sinasabing totoo. Pero naniniwala din ako na meron siyang mga Sinasabing hindi totoo. Hindi totoo. Lalo para umakma sa kanyang narrative. At para maisalba rin yung sarili niya. Kanyang sarili. Sa laki rin ng kanyang partisipasyon diyan sa mga missing sa bungero. Kaya kailangan po talaga mga kababayan na maging maingat din ang mga otoridad dito. Sabi nga nila, pag natisod ka sa isa, tisod ka na sa lahat. Yun ang problema no? Yung masusukat yung credibility kapag may mga sinabi ka man tama, pero meron ka ng sinabing hindi tama, maaapektuhan, ang tawag doon, mahahawa, pati yung ibang mga sinabi mong tama o totoo. Kaya kung ako doon sa handler nitong si Totoy, tama na interview. Tama na interview. Medyo ikwan nyo na yan. Medyo rendahan nyo na. Habang nagsasalita, lalong mababaon. Tama! Sabi ni Caselo Lagmay. Caselo Lagmay. Tsaka ni Kuyang Els Bartolomeu. Yusek Adrian Bersamin, Luke Bersamin, maganda morning! Bye! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras ay hatid. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.
Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.